Good morning, happy Friday mga kakabsat. Mega mega love shout out po sa mga kasama natin na nandito ngayon. Siyempre, nandyan si Alfred o Rasid, shout out sa kabsat. Admin Bay MB, shout out kabsat. Si Kat nandyan na. Yung shout out Kat. Good morning sa lahat. Nako po mga kakabsat. Sinoplak ni Senator Win Gatchalian, itong si Bobong walang alam na Robin Hood Padilla mga kakabsat, kani-kanina lang. Mainit-init pa mga kakabsat, huwag na natin patagalin. Ang aga ng breakfast ko kanina, biglang ganito ang nakita ko. Anak naman ng kamote, nasupalpal na naman si Robin Hood Padilla dito sa kabobohan niya, no? Hindi niya alam ang ibig sabihin ng mga pinagpo-post niya. Ha? Inaraw-araw ang kabobohan. No? Diyos ko Lord Rudy, ibang klase talaga Kat. Elegant del Carmen, Pinay. Shout out, Pinay from DC. Good morning mga kakabsat. Kasama nung mga bobong garapata na walang alam sa batas, walang alam sa rules, senador pa. Putragis, naging senador pa ang putragis. Kaya hindi na talaga pwede bumalik yung mga yan, mga kabsat, ha? Huwag na natin pababalik. Tandaan nyo, re-electionist yan. Huwag na kayo papayag. Kahit sabihin pa ni Mariel na tatakbo ulit siya. Sabi niya, hindi na ako tatakbo po. Pinagluloko niyo mga Pilipino. O ito, pakinggan na natin. Senator Win Gatchalian, Butragis, Binoljak. Kanina lang to, kabsat. Live ko to. Live interview kay Win Gatchalian na naman. Gatchalian clarifies strict requirements. Ito yung mga strict requirements for force majeure in Senate. O ito, lilinawin ni Win Gatchalian. Si Robin Hood, hindi niya lang mga pinagsasabi niya. May gera daw sa Iran, Iraq. Kaya daw kailangan mag-online voting na. Talaga si Robin Hood. Patawa talaga ito si Robin Hood kahit kailan eh. Kasi, bahala ka na, Senator Win. Magandang umaga sa iyo, Senator Sherwin Gatchalian. Hi, sir. Good morning, Alvin. Good morning Magandang umaga po. sa ating mga televiewers. Opo, hingi muna kami ng reaksyon kasi sabi po ng kabaro ninyong si Senator Robin Padilla, Oh. yung nangyayari daw sa Middle East, baka pwede namang makonsider na force majeure. Naalala kita kagad nung nag-walk out kayo, binanggit mo yung force majeure na yan eh. Force majeure ba ang war sa Middle East? Actually, pagbabasahin natin mabuti yung Section 41, meron ditong nakasulat na pwede naman mag-teleconference basta may force majeure, number 1. Number 2, yung force majeure ay i-determine, ibig sabihin, majority of the senators ang magsasabi na may force majeure. At pangatlo, yung force majeure na yan ay hindi pwedeng makapasok ang mga senador. O ang Senate ay hindi pwedeng mag-function. So, Tama, kung may gera ba sa Iran tsaka Iraq, hindi na makakapasok si Robin Padilla. Kaya kailangan may force majeure. Bobo talaga, no? Diyos ko, Rudy. Kawawa. Nag-post nga si Kwan eh. Sino ba nag-post? Si Erwin Tulfo. Pinost niya yung nagpipaint doon sa building. Kawawa. Umaraw, umuulan. Nandun siya nagpipaint. Diba? O kahit umuulan o kaya nagtatrabaho. Tapos itong si Robin Hood, force majeure daw. Diyos ko, Lord Rudy. napakahigpit, hindi lang ordinary force majeure, kundi number 1, dapat i-determine yan ng mga senador, majority of the senators. At number 2, hindi makapasok ang Senado sa kanilang trabaho. So, napakahigpit na force majeure dahil itong Section 41, ang iniisip nitong Section 41, kung talagang merong napakalaking disaster tulad ng pandemic na hindi tayo makapasok, na may mga kasamahan tayo na senador na hindi makalabas ng bahay, then diyan papasok itong Section 41 at Yun, kung hindi makakalabas yung mga senador sa bahay nila kasi may pandemic o kaya kung ano-anong sakuna. Ang tanong, si Robin Hood ba hindi nakakalabas? Ay putragis, nang lalabas ba ng mga pugante? Kaya kinasuhan eh. Ubus silang, speaking of Kwan, mabsat, bako, mukhang lalabas yung arrest warrant ni Kwan ngayon. Lalabas yung arrest warrant ni Jinggoy. Naku, kulong sila. Paubos na sila, Kat, Yuki Sawaki, paubos na sila. Naimbang Gabigat, Kapsat, at LU 20, shout out Kapsat. Elegant del Carmen, shout out. Tuloy. mag-teleconference. So, mali po ang pag-iisip
na ang giyera sa Middle East o yung El Nino ay may tuturing na force majeure na pwedeng teleconferencing na lang muna ang sesyon. Pati yung El Nino, dinamay pa niya. El Nino, La Nina, anak ka ng kamoting Robin Hood. Bobo talaga, oo. O kung ano mga aktibidad sa Senado. Kahit na may El Nino, pwede pa naman kami pumasok eh. Kahit na may gera sa Iran, which is ang layo-layo nga, pwede pa rin kami makapasok. So, hindi port. Exactly, makakapasok pa rin. Tuloy ang trabaho kahit may gera sa Iran tsaka sa Iraq. Ang layo ng Pilipinas. Diyos ko po, Rudy. Paano ba kasi? Pinipilit kasi nila, alam kasi nilang makukulong silang lahat. Tandaan nyo, 10 sa kanila pwedeng makulong ha. Pwedeng makulong yung 10. Lahat yung 10 yun may kaso. 3 lang ang walang kaso dyan. Amy Marcos, Pia Cayetano, tsaka si Loren Legarda. Lahat yung 13, yung 10 doon may kaso. Diyos ko po, kaya kabado na sila. Wala na. Kahit merong nangyayari sa buong mundo, may nangyayari sa ating bansa, kaagad teleconference. Ang sinasabi ng rules, kung may mangyayari man na hindi natin kontrolado at sabi ng mayorya, na ito Okay lang, ay isang force majeure at may isa pa, hindi kami makakapasok, tsaka lang papasok in teleconference. Ayun. So malinaw po yan. Ano po? Malinaw yan, nasa rules na yan. At Alvin, ito nga, bigyan ko nga ng konting historical Sige po, background. sige po. Dati kasi, mahigpit na dapat physical. No? Kahit anong mangyari, kahit magkagera, kahit na magka-pandemic, kahit na magka-earthquake, dapat ay pumasok at physically magkaroon ng session. Pero nung nangyari pandemya, nakita natin na marami tayong mga kasamahan na hindi makalabas ng bahay dahil may comorbidity. Hindi tayo makalabas ng bahay dahil lockdown. So doon pumasok na, inamenda ng Senado yung kanilang rules to allow teleconference. Pero in very limited conditions. Hindi lang basta-basta ay pwede mag-teleconference. So as a general rule, physical pa rin ang aming mga meeting. Pero kung talagang hindi makaka-convene ang Senado dahil nga may mga bagay na hindi natin kontrolado tulad ng pandemya, dito lang papasok yung teleconference. Okay. Ngayon po, Senator, nababahala po ang mga prosecutors sa impeachment, pati na rin po siguro ang general public sa magiging epekto nitong pangayan ninyo sa Senado sa impeachment proceedings naman. Paano po ba yan? Makaka-apekto ba ang impasse dyan sa Senado sa impeachment proceedings? Hindi naman, Alvin, dahil unang-una ang impeachment proceedings, meron naman yung proseso. No? For example, yung pre-trial conference na gagawin. So itong pre-trial conference, nakalatag na lahat. No? Yung gaano kahaba ang impeachment process, gaano ilan araw ang kailangan, anong ebidensya, sino mga testigo ang i-represent. No? So nakalatag na yan. Ang ayaw kasi ng lahat, no? Including ng publiko, yung may mga sorpresa. So sa pre-trial conference, i-identify na yung mga ebidensya at testigo para walang surprises, walang biglaan. Unang-una yan. Pangalawa, pagdating naman sa conference itself, kung hindi naman magkaka-agree, no, yung majority-minority, pwede namang magbotohan. At of course, majority wins kung ganun mangyayari. Pero bago nagkakaroon ng botohan, magkakaroon yan ng caucus. Pag-uusapan muna yan at pipilitin ng impeachment court na magka-agree kung ano ba yung dapat yung mga dapat pag-usapan. Dapat magsumang-ayon kami lahat through a caucus. Kung hindi talaga magsasang-ayon through a caucus, then magbobotohan in open public. शानदार ऑनलाइन एक्शन गेम वॉर थंडर आपके उबाऊ Again, sa mga bagong pasok, सप्ताह के दिनों huwag kalibutang mag-like and subscribe mga kakabsat. Good morning. Gawin nyo ng 100 yung like natin mga kabsat. Shoutout po sa inyo lahat. So ibig mo sabihin, walang dapat ipag-alala ang taong bayan, pati na rin yung prosecutors, dahil sisikapin nyo na walang magiging epekto ito sa paparating na impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Tama. Ako, ang pananaw ko dyan at nakikita ko na pag-uusapan niya ng mga senador na paano maging maayos at smooth yung takbo. At yun na nga, through a caucus, pag-uusapan doon. Kung talagang hindi pag-uusapan, then pwedeng pagbotohan yan. At doon naman malalaman ng publiko kasi explain rin namin yung aming mga boto kung bakit ganun yung aming boto. But ganyan talagang ang ating proseso. Ang importante, natuloy yung proseso. No? Yun ang pinakamahalaga. Pero ang proseso natin naman allows for debate, allows voting, at importante lang naman dito, hindi na didelay yung proseso. Opo. Ngayon, ano po ang expectations ninyo sa Lunes? Kasi magkikita na naman ulit po kayo ng mga kapwa nyo senador sa Lunes. Are we expecting na ang nangyari noong nakaraang, what was that? Miyerkules ay maulit na naman pagdating ng Lunes? I hope hindi na, no, Alvin, dahil nga ang importante sa akin, bumalik na tayo sa ating trabaho at mapag-usapan na natin yung mga mahalagang panukalang batas, matuloy yung mga inquiry natin tulad itong red and yellow alerts. Nag-file nga ako ng resolution para maimbestigahan itong red and yellow alerts dahil nga nakakagulat, biglang ang lalaki ng mga plantang nawawala ng kuryente. At dapat yung ganito ang mga pinag-uusapan natin para malaman natin yung
ano ba yung katotohanan. Pero ganun pa man, kung meron pang mga move to amend the rules at allow teleconference on a personal basis, ang stance ng minority, hindi kami papayag dyan dahil meron na namang Section 41 na allows teleconference kung mayroong force May majeure. rules So, na. posible na mag-walk out ulit kayo pag pinilit ng mayorya yun. I hope pag-usapan, no? I hope pag-usapan na lang at You see? Hindi niya sinagot na pwede posibilidad na mag-walk out. Positive pa din ang kanyang response na sana wag nang umabot sa ganon, pag-usapan na lang. Wag niyo nang ipilit ang hindi pwede. Diba? Wag niyo nang ipilit. Pero kung ipipilit niyo, diyan kayo. Walang mangyayari. maghanap na lang ng compromise o pag-usapan na lang to. Yun. Ganun naman nangyayari in the past. Kung talagang hindi nagkakasundo sa isang bagay, pinag-uusapan muna kaysa ipipilit. No? At kung makikita naman natin in the past, may mga ako in my experience, napakadaming bagay na sensitibo na napag-uusapan. So, tingin ko pag-uusapan naman yan. Pero kung ipipilit po nila, ang sabi ng inyong kasamahan, si Senator Ping, or was it Senator Tito Soto? Former Senate President Tito Soto, pwedeng dumulog kayo sa Korte Suprema, sir. Possible yan kasi may violation of the rules. No? Ang aming position rin ay may violation of the rules. Dapat may committee report yan. Kung may violation of the rules, then pwedeng iakyat yan sa Supreme Court. Pero kung halimbawa sundin nila yung proseso, bubuin nila yung committee and rules, i-discuss doon, bibigyan ng isang, kung magdadaan sila sa gusto ninyong proseso, papayag ba kayo o hindi pa rin? Hindi talaga kayo papayag na maamyendahan yung rules na yan? Actually, pag dalawang bagay kasi, unang-una, yung pagsunod sa proseso, yun ang pinakamahalaga. No? Kaya nga tayo meron tinatawag na rules para sundan natin yung proseso. At pangalawa yung konsepto. Dapat talagang walang kaduda-duda na dapat sundan ang proseso dahil yan ay nakasaad sa rules. Pag nasundan yung proseso, doon na natin pagdidebatihan itong konsepto. No? At dapat marinig rin ng taong bayan, bakit ina-amend itong Section 41? So, unang tanong is, ang unang proseso, sundan yung proseso. At pangalawa, itong konsepto pagdebatihan. Ayan. Anong masasabi mo doon sa sinabi ni Senator Ping na mukhang mananaig ang minority kapag nakulong ang ilang miyembro ng majority? Unang-una, meron ng mga plunder cases. Ano po? So pag nakulong yung isa or dalawa sa kanila, mas mangingibabaw na raw yung minority. Kung mga peculiar yung situation, yung Senate President will come from them, pero lahat ng galawan doon, mukhang mananalo ang minority dahil mas marami na ngayon ang minority. Hindi nga lang abot ng 13. Alvin, tama ka. Very peculiar ang situation natin ngayon dahil maraming nasangkot dito sa flood control issue at sa ICC issue. Very peculiar talaga. Kakaiba itong situation natin. I don't think in our history nagkaroon ng ganitong situation. So, at the end of the day, it's a numbers game. Kung sino mas maraming bilang, kung sinong pangkat ang pinakamaraming bilang, yun ang mananaig. No? So, ganun lang yun. Kung may lumipat sa amin, mabawasan sa kabila. Kung dumami yung amin numero, then meron na mas lalaki ang ating boses. Pero may nakikita po ba kayong pagbabago sa liderato sa Senado because of what's happening? Kasi kung ako din Senate President, parang hindi maganda na sa tenure ko na ang gulo-gulo. Parang wala kang control, wala kang hold sa Senado dahil puro chaos, puro kaguluhan, puro away, puro kaguluhan sa ilalim ng yung pamumuno. Hindi maganda 'yon. Na parang walang peace under your leadership. Kahit mo pa sabihin, wala pakialam si Senator Cayetano, hindi po nagre-reflect sa kanyang leadership na magulo. Do you foresee a change in leadership soon in the Senate? Well, Alvin, ang gusto natin ay, sabi ko nga, bumalik na sa trabaho. Ako, kilala nyo naman ako in the past. Pag ni-interview nyo ako, puro trabaho lang pinag-uusapan natin. At yung mga ganitong hindi pagkakaintindihan o different, iba yung aming mga pananaw, pag-usapan na lang. Yun ang aking nakikita dyan. Dahil in the past, ganun naman talaga pinag-uusapan muna para pagdating sa floor ay meron ng mutual understanding. Sorry sir, ipipilit ko. Hindi mo sinagot yung tanong eh. So do you see a change in leadership soon? Alvin, Aray ko sabi ko nga, trabaho na muna tayo, pag-usapan natin yung ating differences. Ayaw Doris. Si Doris po kasi pinipilit akong tanungin ka, Senator eh. Kasi ito po ang tanong ko. Ano nga? Aray ko po. Hindi, syempre kailangan natin tanong pa. Oo naman, oo. Di ba, kung nakikinig-kinita ba ni Senator Gatchalian na magkakaroon ng change in leadership very, very soon dyan sa Senado. Marami Senator. na nga mga nanghuhula, di ba? Senator. Yes, Alvin. Sabi ko nga pag-usapan para maayos yung takbo on Monday. Thank you. Huwag natin Thank you, pilitin. sir. Mabait naman sa atin ito. Oo nga. Pinagbibigyan naman, kahit pagkaaga-aga, pinagbibigyan naman Correct, tayo. correct, Diba? correct. Thank you, Senator. Maraming Thank you, salamat. Alvin, Happy Doris. weekend. Maraming salamat. Salamat po. Salamat. Ingat. Senator, natawa siya, partner. Senator Pero Sherwin. ano ba talaga? Umirit pa. Hindi, sabi ko nga, kung ako si Alan. Salamat, Senator Win Gatchalo. Grabe, no? Yan ang talagang kwan. Isang Senate leader na dapat na
nakalagay dyan, hindi tulad ng isa dyan. Pinipilit, let's take it to vote. Let's take it to vote. O, yun ang gusto niya eh. Let's divide the house. Anak ng kamote. Pero itong si Robin Hood, mga kabsat, talagang inaraw-araw talaga ang kabubuhan, mga kakabsat. Diyos ko po, Rudy, talaga. Ibang klase talaga itong si Robin Hood, inaraw-araw niya. Sabagay, hindi na, libre naman ang maging bobo araw-araw eh. Pero wag naman araw-arawin. Bigat na. Alak na kamote. O siya, punta naman natin si Ping Lacson, mga kabsat. May interview si Ping Lacson. Panoorin natin. Countdown muna tayo. Here we go.